Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na nagbibigay sa amin at pinagmumulan ng aming kalakasan at panibagong buhay. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na ibinahagi mo sa amin upang ikaw ay muling pag-aralan at makita namin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng katotohanan. Father God, ilahad mo ang lahat sa amin, and through your understanding, O God, everything will be clear. Hayaan mo, Diyos, na ang kapangyarihan, karunungan, at ang kalooban ng ibanal na Espiritu Santo ang siyang idaloy mo sa buhay ng basa sa amin. Upang kami umuwi na matagumpay, umuwi kami, Panginoong Diyos, na nararanasan ng iyong presensya at nararanasan ng iyong kapangyarihan sa buhay po ng basa sa amin. Wala kaming magagawa, Panginoon, kundi patuloy na ihayag sa iyo ang paglilingkod at pananampalataya na meron kami bilang iyong mga anak. Father God, sa gabing ito, pagkaisahin mo kaming lahat, Panginoong Diyos, mula bata hanggang sa pinakamatanda. Hayaan mo, Ama, ng bawat mga hayag ng mga salita mo sa aming kalagitnaan ay maging katibayan namin, Panginoong Diyos. Upang sa ganon, mas lalo naming maranasan ang kahalagahan ng pananampalataya na meron kami, Panginoong Diyos, sa bawat araw. Ingatan mo kaming lagi, Panginoong Diyos. At huwag mo kaming pababayaan. Panginoong Diyos, dalangin ko po na pagpalain mo ang lahat ng mga kamay na nagkakaloob ng kailang mga handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksik, liglig at ng gumapo na pagpapala sa kanila at hayamang maranasan nila ang kabutihan mo, maranasan nila ang katapatan ng iyong pag-ibig sa kanilang buhay. Salamat po at inangkin namin ng lahat. Ito po ang aming dalangin at ibinabalik sa iyong papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sapagkat nagkatipon tayong muli sa ating iglesia upang mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. Tunay nga po na tinamaan ako ng ng sakit. Siguro dahil dun sa sobrang kapaguran na, yung naulanan, naarawan, at ayan, nilagnat na po kanina, tuloy-tuloy na po. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi pwedeng hindi kami matuloy sa aming prayer meeting, lagnat lang yan. Amen. Ang tunay na kalakasan po natin ay ang ating Panginoon. Whatever things na nangyayari sa atin, patuloy natin panaligan ng kabutihan at katapatan ng Panginoon. Hallelujah. Para akong dragon yung lumalabas sa mata ko. Napakainit, sobra. Hallelujah. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mata ko. At talagang hindi na, kumbaga, pati sa bibig ko, mainit din. Amen. Hindi ko alam kung bakit. Pero, purihin ng Diyos, pagkatapos ng gawain, wala na to. Amen. Sinusubukan lang tayo kung hanggang saan at hanggang kailan magtitiis tayo sa mga bagay na nararanasan at mga bagay na siyang pagtitiisan ng bawat isa po sa atin. Napakabuti po ng Panginoon, amen, sapagkat tayong lahat ay biniyayaan ng pagkakakilanlan. At ang isa sa pagkakakilanlan ng mga tao ay yung tinatawag niyang pangalan. Hallelujah. That's why, napakahalaga po yung pangalan na ibinigay sa atin, magulang man natin o tiyahin man natin. Mahalaga po yung pangalan na ipinagkaloob po sa atin. Kailangan alamin nyo bakit nga ba talaga binigay sa inyo ang ganyang pangalan. Amen? Kasi importante na alam niyo kung anong ibig sabihin ng inyong pangalan. Kasi kung hindi nyo po alam yung ibig sabihin ng inyong pangalan, wala kayong pagkakakilanlan. Hallelujah. So kailangan po nating maunawaang mabuti what is really the true meaning of my name. Yung pangalan na ibinigay sa atin. Di po ba, kung titingnan po natin sa Biblia, si Abraham po, dati po siyang Abraham, pero nung nakita ng Diyos yung katapatan niya sa Panginoon, at kung paano naging tapat siya doon sa pagsunod sa ating Diyos, kanyang mga utos, from the name Abraham, ay ginawa po siyang Abraham. And the meaning of Abraham is the father of all nations. Amen? Kaya, kung titignan po natin, bawat sa po sa atin, yung pananampalataya na taglay po natin, galing ito doon sa pananampalataya na taglay ni Abraham. Hallelujah. Kaya kung nga makikita natin na hindi pwedeng magkahiwalay yung pananampalataya at yung gawa. Because Abraham, instead of just believing in the Lord,
Makikita po natin, di po ba, na si Abraham ay tunay po na sumunod doon sa ipinag-uutos ng Panginoon sa kanya. Details by details. Hallelujah. Bakit? Sapagkat naunawaan niyang mabuti yung kahalagahan ng pagsunod niya sa harapan ng ating Panginoon. Katulad din po yan ni Simon. Amin po ba? Na sa bandang huli, nung tinawag siya ng ating Panginoon, ay tinawag siyang Pedro. Hallelujah. At ang ibig sabihin ng Pedro is, di ba, the cornerstone. Matibay. Amen. Kaya nga, kahit na makikita natin na si Pedro ay nagkaroon ng tinatawag na kahinaan at bumagsak po siya sa kanyang pananampalataya, but he recovered everything. Amen po ba? He manifests His name. Minanifesto ni Pedro yung pangalan niya sa kanyang buhay. Kaya nga po, from the name Simon or Simon, ay tinawag po siyang Peter. Pedro. Hallelujah. Kaya sinabi ng Panginoon sa Matthew 16, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya nga po, the Catholic believe, lahat po ng mga Katoliko, naniniwala sila na si Pedro ang pinakaunang papa. The first pope of the Catholic. Yan po ang kanilang pinapaglaligan sa kanilang buhay. Pero naniniwala tayo na hindi naman po siya talaga tinawag na papa. He was called as a leader of the church. Amen po ba? Tandaan po natin na kahit na ano pong ipangalan po sa mga taong naglilingkod sa Panginoon, si Kristo pa rin ang dapat manaig. Si Kristo pa rin ang dapat na maghari at gumawa po sa buhay ng baso sa atin. Kasi napakahalaga po yung pangalan na taglay po ng baso sa atin. Hallelujah. Kaya nga po doon sa Karanglan, nalungkot ako kasi may isang bata doon. Tuwan-tuwa yung nanay nung binigyan niya po yung pangalan, yung kanyang anak ng Jezebel. Amen? Sa Karanglan po, may bata po doon. Nung isinilang po siya, ang pangalan niya na po ay Jezebel. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng Jezebel. Jezebel is ang tawag dito, possessive spirit. Amen. Si Jezebel po ay minamalit niya yung mga namumuno na kasama po niya sapagkat ang ipinalalagay po niya ay mas mataas po siya sa lahat. Kanina, Sister Maricel sent me an attachment doon sa messenger. At pinakinggan ko mabuti kung anong sermon ng pastor. Yung pastor po na yon ay dati po siyang may malaking iglesia. At yung kanyang katuruan ay napakaganda. Tunay nga po na marami pong natuto sa pamamagitan po ng magturo po ng pastor na ito sa kanya. Kaya po, lumaki po yung church na kanyang hinahawakan. Pero alam niyo po ba kung ano nangyari ngayon sa kasalukuyan? It became cults. Ang sabi po niya, tignan niyo po yung tinuro po niya, ang itinuturo po ng pastor na ito ay, hindi naman, wala naman po talagang puno sa gitna ng hardin ng Eden. I don't know where it came from. Pero sabi niya po doon, wala naman daw talagang puno. At hindi po daw kumain si Eva at saka si Adan ng bunga. Alam niyo po ba kung ano naging kasalanan ni Eva at saka ni Adan? Sex. Nag-sex po daw sila. At siguro, para sa akin, maintindihan ko na muna, sa unang pagkakataon na marinig ko ito, ay pwede kong unawain, okay, totoo naman na dati hindi, because of that spirit, mas nananaig ang spirito ng tao, kina Adan at Eva, hindi nila makuhang magtalik. Even though they are naked, hindi nila nakikita yung pagka-naked ng bawat isa. Pero ang masakit po doon sa tinuturo po ng pastor na ito, nainggit daw si Yahweh. Kasi, dapat daw ang nakipag-sex kay Eva, hindi po daw si Adan, kundi si Yahweh. Maricel, napanood mo ba yan? Tinakinggan mo bang mabuti? Nagulat po ako kasi talagang itinuturo pa niya. Hallelujah. Buksan niyo po yung inyong mga messenger mamaya. Nasa page JC siya, di ba? Nasa page JC ba siya? Oo. Sa ano ko? Okay.
Sinend lang pala sa akin ni Maricel doon sa personal accounts ko. Mamaya po, isesend ko po sa inyo sa PSJC para mapakinggan nyo po yung pastor na yon. Kaya sabi po niya, hindi po daw kumain ng bungang ipinagbabawal si Eva at saka si Adan. Ang naging kasalanan po ni Adan at ni Eva ay nag-sex sila. Sabi ko parang hindi na po ito makatarungan. Tapos nagtatawanan sila. Anong sabi pa nung pastor? Sa totoo lang, hindi naman mansanas ang kinain ni Eva, kundi rambutan. It's really, kumbaga, parang, nagulat ako, na bakit ganito itong pastor na ito ay, amen, hindi niya na iniisip kung ano yung kanyang sasabihin. Ang mahalaga po ay, yung pangunawa niya po doon sa salita ng Diyos, at kung ano man po yung hinahangad, thank you, hinahangad niya na maunawaan o pagkaunawa niya doon sa salita ng Diyos, yun po yung kanyang ginagawa. Remember, it is not that way. Sina Eva at Adan, hindi po talaga pwedeng magtalik habang sila po ay nasa Garden of Eden. Kasi ang sabi daw sa kanya ng Diyos, ngayon magbubuntis ka na. Amen. Sabi niya, meron bang kumain lang ng bunga? Magbubuntis na? Sabi niya. And which is really totoo naman talaga. Wala naman talagang magbubuntis na babae dahil lang sa pagkain niya ng prutas. Tama po ba? Pero it doesn't mean, hindi po ibig sabihin. Kasi mismo ang salita ng Diyos, mababasa po natin, at sinipingan ni Adan ang kanyang asawa, si Eva. Hallelujah. So it means, right after their eyes were being open, nung nabuksan po yung kanyang mga mata, yung kanyang spiritual eyes, nakita po nila yung tinatawag na desire, fleshly desire ng kanilang mga pisikal na pangangatawan. Kaya po, kahit na anong pilit ng Diyos na wag mong gagawin ito, ginawa pa rin ni na Eva at saka ni Adan. So it means, in the last days, sa huling araw, pwede tayong mailigaw. Pwede ang bawat sa atin ay mailayo doon sa dakilang kalooban ng Diyos. Especially if we will not read the Bible, kung hindi tayo magbabasa ng Biblia, mahirapan po tayo na, amen, naunawain ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kanina ay dinala na natin sa crematory si Sister Glo. At, amen, alam niyo po ba na kahit dinala na natin siya sa crematory, ay marami pa rin kumukontra. Amen. Maraming tutol. Kapitbahay, mga kamag-anak nila, tinututulan sila. Amen po ba? Para hindi gawin yung cremate. Hallelujah. Para hindi gawin yung cremate. Pero alam niyo po ba na hindi po sana makikremate si Sister Glo kanina dahil walang pera. Ang pera po nila ay 15,000 lang. Eh, ang kinakailangan po nila ay 25,000. Pera po yung 10,000 na pambayad po sa crematory. So, kinausap nila ako kagabi, ang sabi nila sa akin, Pastor, baka pwede mo kaming pautangin. Amen. Sabi ko, sige, wala naman tayong magagawa. Kung i-extend naman natin yung burol ni Sister Glo, sasaksakan na naman siya ng formalin, another 2,500 na naman every 3 days. So sabi ko, wag na. Sige, gawan na natin ng paraan para makapag-cremate na. Kaya nga po, in the last minute, sana, Sister Glo, doon lang i-cremate sa Las Piñas. At ang bayad ko sa Las Piñas ay 600 pesos ang cremation. 600 piso ang bayad. Tapos yung pinaglalagakan ng kanilang earn ng abo ay 500 pesos within 5 years. Hallelujah. Ganun po sana. Ang kaso, ang nakalagay po na po doon sa kanilang death certificate ni Sister Glo ay St. Michael Public Cemetery. So, hindi na pwedeng baguhin. Kaya kahit na gusto mong ipakremate siya sa Las Piñas, dahil doon sa kanyang death certificate ay nakalagay na pong St. Michael, hindi na pwedeng St. Jessica.
Saint Michael lang talaga. Kaya, imbis na nakamura sana sila, wala tayong magagawa. Pero sabi ko sa kanila, okay na, nandyan na yan eh. Huwag na nating hayaan na masira pa yung araw natin. Tapos kanina daw umaga, ang daming pumunta na kapitbahay. Ang sabi daw ng mga kapitbahay nila, huwag na huwag niyong ilalagak yung abo ni Glo dyan sa bahay ninyo. Bawal. Sabi po nila. Ito namang mga anak, ang sabi po, sa amin naman po yun, nanay naman po namin. Kaya pwede namin ilagay kahit saan namin gusto. Sabi ko, Maylene, mali ang sagot mo. Dapat sinagot mo sila. Sige po, gusto naman po namin makasama si Nana, si Mama, ng kaunting panahon, pero pagkatapos po ng ilang araw o ilang linggo, ililibing din po namin si Mama. Ganun sana ang sendot mo. Huwag mong isasagot yung, hindi, dito namin ilalagay sa bahay. Amen. Alam niyo naman po yung mga kapitbahay natin, napakasaselan. Sabi ko, mas masama kung yung abo ni Sister Gloria, ilalagay sa bahay nila. Hindi naman ilalagay sa bahay nila, di ba? Ilalagay sa bahay muna ni Sister Glo. Hallelujah. Pero ganun pa man, hallelujah, makikita po natin na kung paano yung kalooban ng Diyos ang dapat na masunod sa buhay po ng basa sa atin. And I think the Lord is trying to explain to us, amen, ipinapaliwanag po ng ating Panginoon sa atin kung paano ang basa sa atin na hindi dapat maging hangal. Alam niyo po ba na may pangalan po sa Biblia, nang ibig sabihin po ng kanyang pangalan ay hangal? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Tesalonica, kabanata po ay 25, talata po ay 25. 1 Samuel 25 and 25. Sabi po dyan, sinasama ko sa iyo na aking Panginoon ay huwag makitungo sa lalaking ito na hamak sa makatwid bagay kay Nabal, sapagkat kung ano ang kanyang pangalan, ay ganun siya. Nabal ang kanyang pangalan, at ang kamangmangan ay sumasa kanya. Ngunit akong lingkod, ang iyong lingkod, hindi nakakita sa mga bataan ng aking Panginoon na iyong sinugo. Sabi po ng talata na binasa po natin, pick up these verses. Kasi po, kung titignan po natin, okay si Nabal eh. But the problem to Nabal is yung tinatawag na kakulangan ng kaalaman o kahangalan pagdating sa salita ng Diyos. Every one of us, hindi mahalaga po kung ano ang mga bagay na nagagawa natin para sa ating iglesia. Ang pinakamahalaga po ay naunawaan natin ang mga bagay na niloloob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya sabi dito, huwag kang makikitungo sa taong ito sapagkat siya'y hangal. Mula sa kanyang pangalan, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay hangal, mangmang. Hallelujah. Kaya tayo rin bilang mga anak ng Diyos. Kasi di ba, binigay kong example sa inyo yung pastor kanina, na yung pastor na yun, hindi niya naintindihan, hindi niya naunawaan. Mahirap po na ipaliwanag natin basta-basta ang salita ng Diyos without agreeing to the will of the Holy Spirit. Hallelujah. Kasi sa totoo lang, my spirit is against to that teaching. Kahit na anong gawin ko po, tutol talaga yung aking puso, yung aking isipan doon sa sinabi ng pastor na yon. Ang sabi pa po niya talaga na si Yahweh nagalit kay Eva at saka kay Adan kasi ang gusto ni Yahweh siya ang makipag-sex kay Eva. Nagulat po ako. Hallelujah. May ganun palang klase ng katuruan. So, ibig sabihin, even though this pastor has been the pastor for how many years? Ilang taon na po siyang pastor? Malaki ang kanyang iglesia. Pero dumating sa pagkakataon na iligaw pa rin siya ng kaaway. Kasi tandaan po natin, nung nilikha ng Diyos ang tao, amin po ba? First and foremost, man doesn't have any sin. Bago pumasok yung kasalanan sa tao, wala silang kasalanan. Amen? Bakit? Sapagkat itong tao na nilikha ng Diyos ay sumusunod doon sa kanyang katwiran, sumusunod doon sa kanyang dakilang kalooban, sumusunod doon sa kanyang mga salita.
That's why instead of having, amen po ba, having a fruits of their love towards each other, hindi po pwedeng mangyayari. Bakit? Walang nararamdaman na ganon si Adan kay Eva, at wala ring nararamdaman si Eva na ganon para kay Adan. But it doesn't mean, hindi po ibig sabihin noon, mga minamahal ko, na ang tunay na pagkakasala po na ginawa po ni na Eva at Adan ay yung kanilang pagsisex. Hindi po. Ang tunay na naging kasalanan nila, kahit basahin po natin ng Roma kabanatang, amin po ba, 8, kabanatang 6, kabanatang 7, amen, kabanatang 5, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao. Hallelujah. At yan ay si Adan. That's why all men became sinners. Yun po yung pinakamaliwanag po doon. Kaya kahit anong gawin, hindi po mararamdaman ni na Eva at saka ni Adan yung magtalik sila doon sa Garden of Eden unless they will eat the knowledge of the good and evil. Hallelujah. So, ingat po kayo sa mga pinakikinggan ninyo. Mag-ingat po tayo doon sa mga pinapanood natin. Kasi kapag hindi po tayo naging maingat, amen, maliligaw tayo. Hallelujah. Katulad po nung kapatid ni Pastor Oliver, mas malaki pa po ang binibigay niyang tithes sa church kaysa po sa binibigay niyang panggastos sa kanyang asawa. Sa tingin niyo, tama o mali? God, ang Diyos po, hindi po tayo hinahayaan na, amen, ang gusto ng Panginoon sa atin ay, God loves a cheerful giver. Sapat na po na kapag nagbigay tayo sa Panginoon, meron tayong kagalakan. Amen? Kasi anong sabi po ng salita ng Diyos? Ano bang ibig sabihin ng taong hangal? Psalms 92 verse 6. Ang taong hangal ay hindi nakakaalam, ni naunawan man ito ng mangmang. Kapag ang tao po daw ay naging hangal, wala siyang maunawaan. And I hope, and I pray and bless every one of you that you should not really be like that man. Kailangan maranasan natin sa buhay po natin na alisin natin yung mga ayaw ng Panginoon sa buhay ng basa sa atin. If you do not understand the Word of God, then you have to pray. Kailangan natin manalangin sa Diyos. Kailangan natin hilingin sa Panginoon, Lord, ipaunawa mo sa amin ang iyong mga salita. Sapagkat kung mananatili yung ating kahangalan, wala tayong malalaman. Everything, amin po ba, mula sa katotohanan, mula doon sa salita ng Diyos na ipinapahayag sa atin, maaring mailigaw tayo ng kaaway. Kaya nga, di ba, if we will not be careful about Melchizedek, kung di tayo magiging maingat sa pag-unawa kay Melchizedek, gagawin nating Diyos si Melchizedek. Bakit? Si Melchizedek at saka si Jesus Christ, pareho. Walang nanay, walang tatay, walang pinagmulan. Amen po? Kaya, yung ibang mga tao, kapag nagkaroon sila ng pagkakamali na unawain about Melchizedek, itutulad nila ito kay Kristo. Pero tandaan po natin, Jesus Christ is the only Christ and He is the only Messiah that we have. Hallelujah. Kahit na marami pang lumitaw, nagagayahin po ang ating Panginoong Jesus, hayaan po natin ang buhay ng basa sa atin, hindi tayo manatili doon sa tinatawag na kahangalan. Amen? Lagi natin pakinggan ang salita ng Diyos. Isipin natin mabuti na merong inihahayag ang Panginoon sa buhay ng basa sa atin. Ano pang sabi niya? Jeremiah chapter 10, verse 8. Sabi niya dito, kung sila'y pawang tampalasan at hangal, turok ng mga Diyos-Diyosan, yaoy kahoy lamang. Kapag daw ang tao naging hangal sa katotohanan at naging hangal sa salita ng Diyos, ituturing din nila kahit ng mga Diyos-Diyosan ay tunay na Diyos. Hallelujah. Di ba? Totoo yan. Sa kasalukuyan, bakit hindi natin maituwid yung mga Catholic? Kahit anong gawin natin na huwag kayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Anong katwiran nila sa atin? Hindi naman kami sumasamba eh. Pero ipinoprosesyon nila
Binibigyan nila ng sampagita. Binibigyan po nila ng kandila. So which means there is above adoration towards the saints. So kapag meron pong gano'n na ginagawa tayo doon sa mga binanal na sinasabi po ng salita ng Diyos, it means we adore them. Tinuturing natin silang kapantay ng Diyos. Sabi nga po ni Pedro kay Cornelio, sabi niya, tumayo ka dyan. Because I am also a man like you. Pareho tayong naglilingkod sa Diyos. Ganyan din ang sinabi ni Juan John the Beloved sa aklat po ng pahayag. Noong nagpahayag ang anghel doon kay Juan, ang sabi po, lumuhod si Juan sa harap ng anghel. Ano pong sabi ng anghel? Huwag kang lumuhod sa akin. Pareho lang tayong alipin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, yun yung hinahangad ng basa po sa atin. We should not be really a person who is out of the knowledge of God. Ayaw natin na kahit na anong mangyari sa buhay ng basa atin, kung gusto natin makatiyak doon sa pinapakinggan natin, pinag-aaralan natin salita ng Diyos, then, siyasatin natin ang salita ng ating Panginoon. Yun ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos? Yun ba talaga ang ipinapahayag ng Banal na Espiritu Santo sa atin about the Word of God? Mga manggagawa, amen, o mga miyembro ng iglesia, sapat na po ba sa inyo na naririnig nyo ang salita ng Diyos? At hindi nyo po hinahangad at hinanasa sa inyong buhay, Panginoon, ipaunawa mo sa amin ang katotohanan. Kasi kapag hindi natin naunawaan ang katotohanan, malalayo tayo sa katwiran at kalooban ng ating Diyos. That's why now, Pastor Kibuloy is hiding. Amen. Nagtatago po siya. Kaya kung sino man po makakakita kay Kibuloy, may 10 million pesos. Hallelujah. Sabi nga ng mga pastor sa Facebook, umpisa na natin hanapin si Kibuloy. Yung mga walang pampagawa ng church, makakapagpagawa na ng church kapag nahuli natin si Kibuloy. Pero masakit po, tinatago siya ni Duterte. Amen, di ba sabi ni Duterte, I know where's the place of Kibuloy hiding. Pero, hindi ko sasabihin. Ang masakit po, hindi po natin pwedeng idemanda si Duterte. Meron siyang tinatawag na immunity. Amen? Kasi dati siyang presidente. Kaya meron siyang immunity. Hindi siya pwedeng questionin. Hallelujah. Pero kung titingnan po natin, lahat po sila. Amen? Kaya nga, ngayon, napakahina na po ni Bilardes. Nakita niyo na po ba si Bilarde ngayon? Yung sa El Shaddai? Grabe, hindi na siya halos makatayo. Opo, sobrang hina na po ni Bilarde. Samantalang dati, itaas sa mga panyo. Itaas sa mga itlog. Kung gusto niyo tugunin ng Diyos ang inyong mga panalangin, itaas niyo yung mga itlog. Hallelujah. Totoo po ito. Naniniwala sila na kapag may itlog, may katugunan ng panalangin. Hallelujah. Pero hindi natin kailangan ng itlog. Hallelujah. Naniniwala tayo, sinabi sa salita ng Diyos, kung ikaw ay mananalangin, isipin mo ng lahat ng iyong hiningi ay iyong mararanasan at ito'y ipagkakalob sa iyo kung ikaw ay magtitiwala at hindi mag-aalinlangan. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang mag-aalinlangan sa pangako ng Diyos. Amen. Huwag tayo mag-aalinlangan kahit na mahirap. Amen po ba? Katulad po ni Nabal, amen po ba? His name, mula doon sa kanyang pangalan, tinatawag po siyang hangal. Hallelujah. Bakit? Ayaw niyang paniwalaan yung katotohanan na inihayag sa kanya ng Panginoon. And let every one of us, tayo pong lahat na naririto, kung gusto natin maglingkod sa Panginoon, always magtiwala sa salita at katotohanan na binabanggit po sa atin. Hallelujah. Kung ang mga pastor na tumatayo po sa church ay may kamalian, then, at kung alam mo yung katotohanan, pwede mong sabihan, ako, pastor, parang mali po yung sinabi ninyo kagabi. Ang pangunawa ko po ay ganito, pwede.
Pero siguraduhin mo na yung sasabihin mo sa akin, kaya mong ipaglaban. Hallelujah. Kasi hindi ko yung sinasabi na tanggap lang kayo ng tanggap. Di ba? Sabi nga po dito sa aklat ng mga gawa, ang mga Berea, kapag sila po ay nakikinig ng salita ng Diyos, anong ginagawa nila pag-uwi nila? Binubuksan ulit nila yung kasulatan. Kung ang narinig nila na salita ng Diyos doon sa church, na sinasabi ni Apostol Pablo ay totoo at hindi kasinungalingan. Tignan niyo po anong sabi niya sa 2 Corinthians chapter 2, verse 11. Ikalawang Korinto, kabanatang 2, talata po 11. Upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Church, every one of us should not be deceived by the devil. Hallelujah. Alam niyo po, sa bahay, may pinanood po kaming mga pamilya. Palabas po sa TV. At yung palabas na yon ay, gusto lang po namin i-share sa inyo, Korean. At alam niyo po ba na hindi siya ordinary na palabas? Kasi tungkol po ito sa isang pastor. Yung pastor po, nangangaral siya ng salita ng Diyos. Hallelujah! Nagsasalita pa siya ng amen. Kapag nahuhuli sila ng pulis, dahil sila po ay drug syndicate. Si pastor po, drug syndicate. Hallelujah! At kapag nahuhuli po yung kanilang tauhan, alam niyo po ba yung nire-recite nila? Ang nire-recite po nila, Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in the Holy Spirit. Yun po yung sinasabi nila. Kaya nga, yung pastor, ang sabi niya po dun sa bida, inaalihan ka ni Satanas. Siya pa yung may Satanas. Amen? Galit na galit po siya, yung pastor na yun, galit na galit doon sa agent. Kasi nga po, pinaghuli itong pastor na ito sa pulis. At ang sabi niya po doon, sa pangalan na makapangyarihang Diyos, lumayas ka, Satanas. Kung titingnan po natin, maganda po yung kanyang layunin. Tama naman, di ba? Na ang demonyo ay pinapalayas natin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ang maganda pa po dito, lahat ng kanyang agent, lahat po ng kanyang manggagawa na nagtitinda po ng drugs, mga song leader, mga musician sa loob ng church. Kaya parang nagdududa na rin ako sa mga praise and worship dito. Baka may ilan sa inyo iba na yung tinitinda. Ganun po. Alam niyo po ba na kapag nagnanambahan sila, they're always attending because the pastor is explaining to them yung kahalagahan ng pananambahan. Pero hindi nila alam na yung pastor pala ang pinaka-leader ng sindikato sa Puerto Rico. Yun mo, pastor po siya. Sa sobrang tindi po ng kanyang kapit sa gobyerno sa Puerto Rico, paglalabas po siya ng kanyang bahay, marami po siyang sundalo na, ang tawag dito, meron siyang mga sundalo na mga alalay. Hallelujah. May sariling, si pastor ay pinatayuan ng gobyerno nila ng malaking isang resort. Hallelujah. Pero, nadaya sila. Masasabi po natin na wala silang pinagkaiba, wala siyang pinagkaiba kay Nabal, hangal. Hindi niya alam kung anong katotohanan. Tumatayo sa church, itinatayo niya ang kanyang sarili para mangaral ng salita ng Diyos, at nananalangin po siya sa may mga karamdaman, but in his life, he doesn't want to be changed according to the will of Christ. Kaya sabi ko, okay pala to. Habang pinapanood namin, yung natatawa kami. Kasi nga, pastor siya eh. Amen? Lalo na nung hinuhuli na siya, lagi niya sinasabi, ikaw, inaalihan ka ng demonyo. Sa pangalan na makapangyarihang Diyos, lumayas ka, demonyo. Ang sabi po nung hindi pa mananampalataya, ikaw ang may demonyo, hindi ako ang may demonyo.
They're really totally blind. Amen? Kaya yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi po ng ating binabasang talata, do not be a fool. Huwag po tayo maging hangal. Sa lahat ng mga pinapag-aralan po natin, huwag natin hayaan na maging hangal po tayo. Hallelujah. Kanina, sabi ko, Lord, parang hindi ko kayang tumayo. Kasi sobrang sakit po ng katawan ko. Nanginginig pa po ako, giniginaw ako. Pero sabi ko sa Panginoon, pag hindi ako pumunta sa church, talo ako. Amen? Ako ang talo. Kaya nung pagdating namin kanina dito sa church, sabi ko sa misis ko, si Tart, dito muna ako sa sasakyan. Magpapahinga muna ako. Hanggang sa nakapagpahinga nga po ako ng 15 minutes. After 15 minutes, eto na po ako ngayon. Ang Diyos ang gumagawa at tumikilos sa aking buhay. Hallelujah! Kasi di ba, totoo yung pangako ng Panginoon sa atin. Those who will listen to the advice of God, lahat po na makikinig doon sa payo ng Panginoon, may tuturing po silang hindi sila mga hangal. Tingnan nga po natin, Proverbs chapter 1, verse 7. Kawikaan, kabanatang 7. Hallelujah. Kawikaan, kabanatang 1. Amin po ba? Kawikaan, kabanatang 1. Talata po'y 7, sabay-sabay. At ako'y tumingin sa mga musmus. Ako'y nagmasid sa mga kabataan, sa may kabataang walang bait. Alam niyo po ba na sinong ginagamit ng dyablo ngayon sa kasalukuyan nating henerasyon? It is the youth. Amen? Kasi akala po ng mga kabataan, kapag hindi po nila masunod yung gusto nila, akala nila hinihigpitan natin sila. Hindi nila nalalaman, ang gusto lang natin sa kanila ay maituwid sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. That's why the Lord said, hangal ang isang tao na hindi nakikinig sa payo. If someone has advice to you through the Word of God, then listen to it. Tanggapin mo yung salita ng Diyos. At kapag tinanggap mo yung salita ng Diyos, katulad ng binasa nating talata ngayon, amen po ba? Magmamasid ka. Marami sa kabataan ngayon, ayaw nang sumunod dun sa kalooban ng ating Diyos. That's why, di ba, even in the church, kahit po sa iglesia, maraming mga mananampalataya, opo, nagsisimba sila. Opo, dumadalo sila sa gawain ng Panginoon. Pero ang nasusunod, yung kalooban nila, hindi yung kalooban ng Diyos. Amen? Ang tawag po doon, mga hangal. Sabi po doon, basahin po natin. Hallelujah. Proverbs chapter 1, verse 22. Verse 22, sabay-sabay. Pagdaka ay sumusunod siya sa kanya. Gaya ng toro na paroroon sa patayan o gaya ng mga tanikala sa sawayan sa mangang. Ang sabi dito, these sacrifices, nakakatuwa yung mga isinasacrifice ng mga hayop sa Panginoon. Hallelujah. Naniniwala tayo na mahirap po na mag-offer ng sacrifice, lalo na po kung ito ay toro. Because any moment, itong mga toro na ito, pwede kang suwagin. Pwede ka nilang patayin. Kasi alam niyo po yung toro ay malalaki. Amen? At ang toro po ay ginagawa pong offering at sacrifices ng mga taong may kaya sa buhay. Kaya sabi dito ng talata na binasa po natin, amen, yung mga toro po daw kapag dinadala sa patayan, when they were offered sacrifice, even this toro, kahit po daw itong mga cow na ito, masunurin sila sa kalooban ng Diyos. Diba? Ilalagay natin example dyan si Isaac. Amen? Nung sinabi ng Panginoon sa kanya na ikaw yung magiging sacrifice natin sa Diyos, hindi nagreklamo si Isaac. Alam niya, tama yung ginagawa ng kanyang tatay na si Abraham. Amen? Hallelujah? Alam niya. Alam niya na kahit na masakit, pero dahil ito yung hinahangad ng Panginoon sa kanyang buhay, magiging masunurin po siya. Pero kapag hindi natin sinunod yun, magiging hangal po tayo.
Moses and Aaron, hallelujah. Nung tinawag sila ng Panginoon, nagrereklamo sila sa Panginoon. Ang sabi ni Moises, I am not good speaker. Pero nung sabi ng Panginoon sa kanya, ayan o, kapatid mo, magpapahayag ako sa iyo, at ang kapatid mo naman na magpapahayag sa Israel. Hindi tayo pwedeng mga twiran. Kung gagamitin tayo ng Diyos, ng ating Panginoon, ang lagi nang lang natin sasabihin, Amen. Amen? Kapag sinabi ng Panginoon, gagamitin kita, ang isasagot lang natin, Amen. Hindi tayo pwedeng maging hangal. Bakit? Kasi mas alam ng Diyos ang nararapat para sa atin kaysa sa atin. So even though, amen po ba, meron tayong tinatawag na kaalaman. May mga bagay na naunawaan nating mga bagay sa buhay ng sa atin. But try to see the will of God in your life. Kaya sabi dun sa Proverbs, yung toro kapag dinala dun sa patayan, kusa siyang pumupunta. Hallelujah. Pero alam niyo po ba yung toro doon, hindi po yun tumutukoy sa hayop. Yung toro po doon, tumutukoy sa ating mga tao na mananampalataya ng Diyos. Di ba? Ang sabi po sa Romans chapter 12, sa Roma Kabanatang 12, offer your life as a living sacrifice, holy and accepted to the Lord. Hallelujah. Kahit na anong mangyari, let us accept everything which is the will of God sa buhay po ng bawat sa atin. Kahit na mahirap, hindi madali na maglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Pero kailangan nating sumunod sa harapan ng ating Diyos na buhay. Kanina, yung last day ni Sister Glo, sobrang init kasi kanina eh. Amen? Sobrang init. Kaya nung pagsakay ko po sa sasakyan, parang nag-init yung tenga ko, nag-init yung ulo ko. Amen? Sabi ko, parang lalagnat din talaga ako nito. Tapos kanina po, humiga na ako sa bahay, hanggang sa kinuskusan na po ako ni Sister Rose para mawala yung init. Kasi nga, ramdam ko sa mata ko, ang lumalabas parang apoy. Hallelujah. Pero sabi ng Panginoon, ako ang iyong kalakasan. Ako ang iyong katagumpayan. Hindi ba tayo maubos makapaniwala? Pero yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na kahit na anong mangyari, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Pangalawa, sabi niya dito, in order for you not to be full, sabi niya dito, listen and be attentive to God's warning. Ano po ibig sabihin sa Tagalog nun? Makinig ka at tanggapin mo ang babala ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. Kung ano man yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, pakinggan natin because there is warning. Proverbs chapter 10, verse 23. Kawikaan 10, 23. Ano pong sabi niya dyan? Isang paglilibang sa mangmang ang paggawa ng kasamaan, at gayon ang karunungan sa taong nag-uunawa. Kapag daw ang isang tao hindi marunong sumunod, automatically ang tawag sa iyo ay mangmang. Pero kapag ang isang bagay, hindi mo man ito naintindihan, pero nandoon ang puso mo na gusto mong sumunod sa Panginoon, you avoid that foolishness from God. Iniwasan mo yung kamhangalan, iniwasan mo yung pagiging walang kwenta. Hallelujah. Kasi mas tinaglay mo, naging attentive ka doon sa warning, sa babala ng Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah. This is the word of God. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Tingnan nga po natin, Proverbs chapter 13, verse 19. Kawikaan 13, verse 19. Ang nasa na natupad ay matamis sa kaluluwa, ngunit kasuklam-suklam sa mga mangmang na humiwalay sa kasamaan. Di po ba? Once down na tayo po ay naging masunurin,
Hallelujah. Ang tawag po daw sa atin ay umiiwas sa kamangmangan. Pero pag hindi nasumpungan sa atin ang pagsunod, ang ibig sabihin po niyan, lahat po tayo ibinibilang ng Diyos na mangmang. Hallelujah. Nakakatuwa yung pinag-aaralan nating salita ng Diyos. Amen. Kasi, di ba, minsan nagtitiwala tayo sa ating sariling karunungan. Akala natin tama na lahat yung gagawin po natin. Amen po ba? But we need to rely on the truth. Kailangan natin magtiwala doon sa katotohanan at sa pamamagitan ng katotohanan ay lumago at tumibay po tayo bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Do not be foolish. Hallelujah. Hindi po tayo sinabal, pero marami sa church mukhang sinabal. Ayaw sumunod. Hallelujah. Ang gusto lamang po nila ay, amen, nakikiayon. Hallelujah. Pero, sabi nga ng Panginoon kay Nabal, napakahangal mo. Kasi hindi mo pinakikinggan, kayo ay hinahangad at inanasa ng Panginoon sa iyong buhay. So, again, ang sabi ng Panginoon, listen and pay attention to God's warning. Pangatlo, ang sabi na dito, those who believe, amen, lahat daw ng nananampalataya, lahat ng gusto nilang marinig, maririnig nila. Amen. Hallelujah. Nakakatuwang isipin, di ba? Na kaya palang may mga mananampalataya, madali nilang maintindihan ng sermon. Madali nilang sakyan, madali po nilang sundan yung hinahangad ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Bakit? They avoid foolishness. Kasi wala silang magagawa. Di ba sabi ni Apostol, sabi ni Jesus, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Amen? So everything. Tayo bilang mga mananampalataya ngayon, hallelujah, tayo bilang ngayong naglilingkod sa ating Panginoon, then everything will be possible. All those things that we hear will be possible if you believe. Kung tayo po'y mananalig, mangyayari ang lahat ng naririnig po natin. Amen? Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Dadayain tayo ng diablo, imposible, mangyari sa iyo yan. Hindi kaya ng Diyos yan. Walang imposible sa Diyos. At walang mahirap sa Diyos. Hallelujah. So sa buhay ng bawat sa atin, isang hangal ang mga tao po na kung saan minamak nila yung kanyang sarili sa kasalanan. A mocker of sin. Marami mananampalataya ganyan. Mas sinatanggap na nilang gumawa ng kasalanan kaysa gumawa ng mga kasakdalan para sa Panginoon. Proverbs o Kawikaan 14:15. Kawikaan 14:15. Pinaniniwalaan ng musmus ang bawat salita, ngunit ang mabait ay tumitinging mabuti sa kanyang paglakad. Iba daw yung gumagaya lang kaysa doon sa mga taong tinutupad ang lahat ng bagay na gusto niyang gawin para sa Panginoon. Hallelujah. Kaya kahit na anong mangyari, isipin nating mabuti. Amen. Let us really prepare ourselves. Kaya yung talata po na binasa natin, huwag tayong maging hangal katulad ni Nabal. Sayang, tinawag na siya ng Panginoon, pero naging hangal pa siya. At marami sa church ang nagiging hangal. Ayaw nilang sundin yung kalooban, ayaw nilang sundin yung ipinagagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Every day, God is giving us warning. Hallelujah. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga babala. At naniniwala tayo yung mga babala na yon ang nagsisilbi po nating gabay sa lahat ng mga bagay na ating gagawin upang magbigay tayo ng kaluguran sa harapan ng ating Diyos. Hallelujah. If these things, kung ang mga bagay na gagawin po natin, mahirap unawain. Pero kahit na mahirap unawain, pero ito talaga yung inuutos ng Panginoon, kailangan natin gawin. Di ba sabi ng Panginoon, take up your cross, deny yourself, and follow me. Sa totoo lang, mahirap po yun eh. Ang hirap i-deny yung sarili po natin bilang mga mananampalataya. Our old self,
remains in us every day. Kasama natin araw-araw yung luma nating pagkatao. Pero kapag nakinig tayo sa salita ng Diyos, hindi natin iindahin. Gusto man ng ating lumang pagkatao na gawin ang bagay na yon. Pero kung dahil ito'y ayaw ng Panginoon para sa atin, hindi natin ito gagawin. Mga minamahal na kapatiran, mga manggagawa na naririto sa loob ng iglesia, do not be foolish. Huwag po tayo maging hangal. Hallelujah. Araw-araw, hayaan po natin na magunita natin. Lagi nating maranasan ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ng baso sa atin. That's why the praise and worship, bago po sila mag-aral ng mga awit, ay nagkakaroon sila ng Bible study. Hallelujah. But I hope and I pray and bless all the praise and worship. Let that word of God comes into your soul. Amen. Baka katulad tayo ng pastor, nangangaral, pero siya po ay nagmamayari ng pinakamalaking sindikato ng droga. Siya po ay nagsasabing, hallelujah, amen. Tapos yung pala, siya pala ay may-ari ng droga. Hallelujah. Huwag kayo mag-alala, si Pastor Jong hindi naman ganun. Amen. Pero napagkamalan na si Pastor Jong doon sa Karanglan at saka sa Aurora na si Pastor Jong daw ay naggiginto lang kaya nandito sa Pilipinas. Eh kung nakakita tayo ng ginto, mayaman na sana tayo. Sa Karanglan po, may ginto doon, di ba? Di ba? Nabalitaan niyo po ba yung ginto doon? Ang sabi ni Pastor Norman, nagpakita po daw sa kanya ang demonyo. At yung demonyo po, nagsasalita ng Koreano. Papunta na po kami nun eh. This is the time na kung saan parang hindi pa tayo lubos. Kahit tanong nyo kay Pastor Norman. So habang nagpupunta po kami, si Pastor Jong, di ba siya ang nagdadrive? Ako ang nakausap ni Pastor Norman. Ang sabi ni Pastor Norman sa akin, bukayin ninyo yung ginto. No? Sabi ko, Pastor, the devil said, you have to dig the gold. Alam niyo, sabi ni Pastor Norman, Pastor Norman, in Jesus' name, demons go. Alam niyo po, nakakatuwang isipin, sabi ni Samonim, sabi niya, pagpalagay na natin may ginto talaga sa Karanglan, pag kinuha natin ang ginto na yon, hindi magtatagal ang buhay mo, Pastor John. Papatayin ka rin nila. Hallelujah. Kasi po, doon sa sa Karanglan, meron po doon isang tubo ng tubig sa may banda po mga akasya na parang may tanda po ng hapon. At ang sabi nila, may ginto daw doon. Tara na. Hallelujah. Kaya, alam niyo pa si Pastor Norman noon, nakinig talaga siya sa demonyo. Maghukay ka. Naghukay nga siya. Opo. That was really the time na kung saan hindi pa kami masyadong malalim. Si Pastor Norman, aminado naman siya at that time. Hallelujah. Pero alam niyo po ba na halos gusto mong paniwalaan kasi nagsasalita ng Korean si Pastor Norman. Hindi naman marunong magsalita ng Korean si Pastor Norman. Pero dahil ang demonyo ay sumanib sa kanya, marunong siyang magsalita ng Korean. Kaya kung halimbawa po, di ba, maano ka, uy, may ano nga, totoo nga. Hallelujah. Kaya gusto niyo pumunta sa Karanglan, alihan kayo ng demonyo ng Korean. Magsalita kayo at sabihin sa inyo kung nasaan niyo po ginto, tara, kukain natin. Sama-sama po tayo doon. Hindi na tayo makakauwi ng buhay. Hallelujah. God wants every one of us. What is really the most important to us? Ang pinakamahalaga sa atin ay ang salita ng Diyos. Na kahit na anong mangyari, God will not allow us to be foolish. Lahat po tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon. Kung gusto nating lumago sa pananampalataya at paglilingkod, then, ask the Lord, Lord, mag-usap ka sa amin. Magpahayag ka sa amin. Gawin mong lahat ng bagay para sa amin. At gagawin ng Panginoon sa iyo ang katatagan ng katibayan. Hallelujah. Huwag tayong susuko po. Kahit na maraming problema, amin po ba, sabi ng Panginoon, do not be foolish.
Huwag kayong maging hangal. Maging masunurin tayo sa nais at nasa ng Panginoon. Makinig tayo dun sa warning ng ating Panginoon. Hallelujah. At parang toro, maging masunurin tayo kahit na mahirap hindi pinapagawa sa atin. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. At nawa, tumibay at lalo tayong tumatag. Mas lalo nating maranasan ang kabutihan at katapatan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sapagkat tunay na ikaw ay tapat at mabuti. Salamat sapagkat hindi ka nagbabago at hindi mo kami pinababayaan bilang yung mga anak. Naririto kami, Panginoong Diyos. We don't want to be foolish, O God, like Nabal. But what we want, O Lord God, is to be a true, having that knowledge like Solomon and like David. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na maging marapat ang aming mga buhay. Na anuman ang nilalayon mo, hindi man namin ito kayang unawain. Pero kung ito'y inuutos mo sa amin, hayaan mong manatili ang iyong kalooban at yung iyong katwiran sa buhay namin. Ingatan mo kami lahat, Panginoong Diyos, at huwag mo kaming pababayaan na mahiwalay o magkulang sa mga bagay na nilalayon mo sa amin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain. Kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. God bless all po. See you on Lord's Day. Hallelujah. Do not be foolish.